Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah. We praise you, Jesus. Lord, we thank you for this day, Lord. Maraming salamat pong muli, Panginoon, sa araw na ito na muli niyo pong pinagkaloob sa amin, Lord Jesus, upang muli po, Panginoon, gunitain, Panginoon, ang iyong kamatayan, Lord Jesus, sa araw na ito, Panginoon. Muli nga po, Panginoon, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal sa amin, Panginoon, sa inyong pag-ari ng inyong buhay para sa amin, Lord. Pangtunay nga kami ay matubos, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Lord Jesus. Muli po, Panginoon, samahan niyo po kami. Buksan niyo po ang aming mga puso't isipan, Lord. Na tunay nga ma-receive po namin ang inyong mga salita, Lord Jesus. Na tunay nga makapagpalakpak po ang patuloy sa amin na spiritually, Lord Jesus. Muli po, Panginoon, tunay nga sa inyo po namin naalay lahat ang mga papurit, pagsamba at pasasalamat. Sa iyo lamang po, Panginoon. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. Sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Minsan pa, ipalakpak ang iyong kamay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Sumigaw sa dala ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa dala ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa dala ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw, sumigaw sa dala ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa dala ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa dala ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na
There's no way to measure what's yours. Crucified, laid behind the soul. You lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. Crucified, laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. Crucified, laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. And I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. And
Hallelujah. Patuloy po tayong kumonekta sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Again, sa araw na ito, nakapili pong lahat ay pinagsama-sama po ninyo sa aming pong Family Day. Ngayon po, Panginoon, na ginugunita po namin lahat ng inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo na kayo po ay pinako, namatay, inilibing, at pagkatapos ng tatlong araw, kayo po ay nabuhay na maguli. Lord, hayaan niyo po na ang araw na ito ay maging special sa bawat isa na tunay nga po, Lord God, ipuin niyo po ang aming mga puso, O Diyos, at maging buhay lahat ng inyong pong tapos na ginawa para po sa aming lahat. At maging manariwa po sa aming isip, sa aming mga puso, Lord God. Nang sa ganon, kami po, Lord God, ay patuloy ng aming pananampalataya ay magiging matibay at lalalim po para sa inyo. Maraming salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dahil kayo lamang, O Diyos, ang karapat-dapat tumanggap ng lahat ng ito. This we pray in Jesus' mighty name. Lahat ng sabi lang, Amen. Amen. Palakpakan sa ating Panginoon. Hallelujah! Pwede po tayong umikot, lalaki sa lalaki, babae sa babae, maglalapan, lalaki sa babae, magkamayan. Sabihin niyo, God loves you. Come on, God loves you. Sama-sama, awitin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Okay. Hallelujah. Thank you, worship team. Ngayon po, pwede tayong umupo. Yan, makakapo na po lahat. Okay. Kayo po bang lahat, you feel blessed? You feel blessed? Test. Amen. Okay. So bago po ako mangaral ng salita ng Diyos, nais ko po munang i-welcome po lahat, no? So welcome sa ating Family Day 2026. Amen? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ako'y masaya, andito ka ngayon. Yung isa gumagano na eh. Okay. So, sino pong first time makasama sa Family Day ngayon? Sinong first time? Okay. Pwede po bang tumayo? Yung mga first time makasama, ayan. So, meron tayo, 1,
2, 3, 4, 7. No? Ayun. Si nanay. Wow. Okay. So, pakilala po muna natin. Una, okay. Tapos kilala nyo na si Jeff. First time siya ngayon. And si, introduce yourself. Ano no? Okay. Matangkad ka rin naman eh. Okay. Pero mas pogi ka. Okay. And the nanay. Okay. At si mami? Bing. Bing. Rosario. Okay. And si Walmarie, ang ating pong kapatirang deaf. At si Janelle, another deaf. And si Aba. Okay. Meron po tayo kasamang 3 deaf ngayon na okay, so ano po sasabihin natin sa kanila? Okay, palakpak sa ating Panginoon. Talagang excited si Abal eh, no? Okay, makakaupo na po tayo. So, bago po tayo talagang tuluyan, bago tayo magpatuloy sa ating program ngayong araw na ito, meron kaming mga hinanda na mga games, di ba, mamaya. Pero, sa ngayon po, napakahalaga na tayo ay magbalik tanaw sa kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Magbabalik tanaw po tayo nang sa ganon, yung ating pananampalataya ay patuloy pong lumakas, lumalim, at talagang tayong lahat, kahit anong mangyari sa paligid, hindi tayo matatakot, hindi tayo mag-worry. Bakit? Kasi matibay ang ating pananampalataya. Amen? Amen? So, ano ba yung ginawa ng ating Panginoong Jesus? No? So, magbabalik tanaw tayo. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon ay patungkol sa 7 last words of Jesus. Okay po? Siguro yung iba sa inyo, napakinggan na ito, pero yung iba naman, baka bago lang ito, no? Patungkol sa 7 last words of Jesus. Okay? And then, matapos ko pong basahin isa-isa, okay, I will explain and give short exhortation sa lahat. Okay po? Paano natin ito i-apply sa ating buhay araw-araw. Amen? Okay, so, gusto ko muna ipakita yung kabuuan ng 7 last words of Jesus. Okay? Ayan po yan, no? Pwedeng paki-adjust yung ating camera. Ayan, kung kailangan i-zoom in. Ito po, no? 7 po yan. Okay? So, babasahin ko po yan isa-isa. Alright? And then, again, I will explain briefly and give insights and also encouragement para sa lahat. Okay? So, number 1, yan, no? Pwede ba nating basahin sabay-sabay? Ready? 1, 2, 3, and. Father, forgive them, for they know not what they do. Okay? Pwede po ba tayo lahat tumayo muli and manalangin? Okay? Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin na kami po lahat ay nangagtipon-tipon sa lugar na ito, Lord God, at as a family, para po gunitain po namin and to reflect on what you did 2,000 years ago, Lord God. At dalangin ko po, Panginoon, na lahat ng
aming maririnig sa umagang ito ay tunay nga pong maka-inspire po sa amin at makahit po sa aming mga puso at magdulot, Lord God, na matatag na pananampalataya sa aming buhay. Lord, we welcome you this day. Lead us through your Holy Spirit and hide me in your glory, na kayo lamang ang maitaas at ang inyong pong lingkod ang maibaba, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ay aming samot na langin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpak sa ating Panginoon. Sige po, makakaupo na po tayo. Okay. So, sabi po dyan, unang salita doon sa 7 last words ni Jesus, no? Yung first word na kanyang sinabi, Father, forgive them, no? For they know not what they do. Okay? Ito sinabi po niya habang siya po ay nakapako. Okay? At tinignan niya yung mga tao, andun yung mga disciples niya, pero watak-watak po sila, no? Andun yung mga, siguro yung mga tinulungan niya, and especially yung mga sundalo na talagang nagparusa sa kanya, yung talagang humagupit sa kanya, lahat, no? Nakita yun ni Jesus, and then, imbes na magalit siya, no? Hindi siya nagalit. Nung nakita niya, nagkaroon siya ng kahabagan sa kanila, no? At umiral sa kanyang puso, sinabi ng ating Panginoong Jesus, parang nanalangin siya sa Ama, no? Sabi niya ganyan, Father, forgive them. No? Bakit? Kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Okay? Nakikita ni Jesus, no? Lahat ng mga tao that time, yes, nagkasala sila, pero imbis na magalit, siya po ay talagang umiral sa kanyang puso yung pagmamahal at yung pagpapatawad. Amen? Amen po. Now, tanungin ko kayo, meron bang tao na nakasakit sa inyo? Meron po. Any person na talagang nakasakit sa inyo, o tinukso kayo, merong tao nakasakit sa inyo? Meron. Ano naramdaman ninyo? Siguro sa loob niyo, talagang kumukulo kayo, no? Tapos yung tipong gusto nyong manuntok, gusto nyong sampalin, di ba? Parang yung muscle mo talagang wow. Talagang nag-iinit na, no? Nag-iinit na talagang sana yung taong yan. Gusto ko yan talagang di ba? Hello? Naramdaman nyo yun dati? Yung merong nakasakit sa inyo talagang, especially sa mga deaf. Di ba? Ang daming mga nang-iinsulto sa inyo, minamakaya, kung ano-anong mga tinatawag, di ba? Sakit, right? Anong gagawin natin? Mananatili ba dyan yung hurt? Talagang, sakit. Tapos, magagalit ka lang sa tao, tatandaan mo siya, umanda ka, may araw ka rin. Mga ganon, di ba? Or, talagang iiral sa puso mo, katulad ni Jesus, Father, forgive them. Bakit? Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? Amen? Minsan ang hirap magpatawad tama? Ang hirap magpatawad. Lalo na kung yung taong nakasakit sa'yo, malapit sa puso mo. Kaibigan mo, tapos nasaktan ka. Diba? Ang hirap magpatawad. Pero, tandaan po natin, si God, una niya tayong pinatawad. Dahil tayo pong lahat ay nagkasala din sa Kanya.
Amen? Kaya yung prayer ni Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Okay? So dapat tayo, gayahin natin si Jesus. Mahirap magpatawad, yes. Kasi talaga nasaktan ka eh. Pero, kung sinasabi mong, ikaw ay Kristiyano, sinong Kristiyano rito? Taas sa kamay. Kristiyano kayo? Ano ba ibig sabihin ng Christian? Ibig sabihin po niyan, pareho ni Jesus. Amen? Christ-like. So kung ano yung ginawa ni Jesus noon, nagpatawad siya lahat ng ating mga kasalanan, dapat gayahin natin siya. Tayo rin dapat magpatawad ng kasalanan ng mga tao. Amen? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, patawarin mo na ako. Sabihin mo, patawarin mo na ako. At ibalik nyo rin, pinapatawad na kita. Sabi mo, pinapatawad na kita. Amen? Okay. Second, next. Ito. Second na sinabi ni Jesus, truly I say to you, today you will be with me in paradise. Paradise. Yan, okay. Okay? Paradise or heaven, okay? Kasi, nung namatay si Jesus, saan siya pumunta? Diba? Sa langit. Okay? Mamaya, sasayaw ka doon. Okay. So ito po, yung second na sinabi ni Jesus, napakahalaga po niyan, no? Kasi ang daming mga nagtatanong, hindi ko alam po sa inyo, no? Meron na po bang nagtanong sa inyo na, halimbawa, kung ako ay mamamatay, saan ako pupunta? Meron na nagtanong sa inyo? Halimbawa, ako mamatay, saan ako pupunta? Impyerno, langit, or purgatory? Hello? Meron na nagtanong sa inyo niyan? Sa Tisom, na tuwing Sabado na nagtuturo ako, doon po sa ating church, sa Moraya, no? Meron nagtanong. Kasi, meron din nagtanong sa kanila, kaya ako ang tinanong. Sabi ko, Pastor, meron po nagtanong sa akin kung mamatay ang tao, saan pupunta? Okay? Dito po, kung talagang ikaw ay mananampalataya kay Jesus, meron tayong assurance. Amen? Tandaan po natin, kanino niya sinabi ito? Di ba nung napako si Jesus, merong dalawang kriminal, no? Sa kanyang kaliwat kanan. Tama? Yung isa, sabi ganyan, kung talagang Diyos ka, iligtas mo sarili mo at iligtas mo rin kami. Hindi siya naniwala kay Jesus. Tapos si Jesus, nakapako, tinignan lang siya. Wala siyang sinabi. Tapos nandito naman sa kanan siguro, sabi ganyan, talagang pinagalitan niya yung isang kriminal, no? Sabi niya, wala ka bang takot sa Diyos? Itong taong to, ano siya? Wala siyang kasalanan. Inosente siya. Pero tayo, totoo, tayo ay may kasalanan. Kriminal tayo no? So, inadmit niya na siya ay talagang makasalanan. And then, hinarap niya si Jesus at sabi niya, Lord, remember me when you go back to your kingdom. Okay? So, tinawag niya si Jesus as Lord. Amen? So talagang, hindi lang niya tinignan si Jesus bilang tao,
Hindi lang niya tinignan si Jesus bilang teacher, katulad ng mga sinasabi ng mga tao sa paligid siguro, siya dati yung guro, rabbi, teacher, no? Pero ang tingin niya kay Jesus, iba. Siya yung Panginoon at tagapagligtas. Amen. Kaya ano po nangyari? Anong sabi ni Jesus dito sa isang kriminal? Truly, I say to you, ngayon, makakasama kita o makakasama mo ako sa paraiso. Amen po. Amen. So, yun po yung sagot kung ang halimbawa mananampalataya, no? O ang disciple ni Jesus, kung tayo po dumating sa panahon na tayo sa future ay mamatay, meron tayong assurance. Saan tayo pupunta? Kasama si Jesus sa paradise. Amen. Hallelujah. Amen po. Sabihin mo sa katabi mo, kasama natin si Jesus. Amen? Okay. Yan yung pangalawa. Thirdly. Yan. Ito yung pangatlo. Sinabi ni Jesus. Habang siya nakapako, no? Nakita niya kanyang nanay. Sino nanay ni Jesus? Yan, si Mary. Okay? Si Mary. Ito yung sign for Mary. Okay po? Nakita niya si Mary. And si Joseph, that time, patay na siya. Kasi walang nabanggit sa Bible nakasama ni Mary si Joseph, no? So, assumably, patay na po si Joseph, okay? So, ang naiwan na lang ay si Mary. At sa Jewish culture po, no? Kung ang nanay, wala na pong husband, yung firstborn son, ang kukuha ng responsibilidad para alagaan yung nanay. Okay? Ngayon, si Jesus, yung firstborn, di ba? Nakapako, malapit na rin siyang mamatay. Kawawa naman yung nanay niya. Anong ginawa ni Jesus? Pinag-ubaya niya sa kanyang talagang malapit na disciple. Sino yon? Si John. Okay? So, anong sabi niya? Woman, behold your son. Sino? Kasama niya kasi si John. Okay? And then sabi niya ganyan, behold your mother. So, ipinagkatiwala niya si Mary sa kanyang napakalapit na disciple. Sino? Si John. Amen? So, makikita natin si Jesus po talaga, no? Very, very concerned siya sa kanyang family. Amen. Talagang gusto niya mapangalagaan ang kanyang nanay bago siya talagang mamatay. Amen po? So, tayo rin po mga kapatid. Bakit po? Kasi sabi sa Bible, no? Children, honor your father and mother. That is God's command. Hindi lang habang tayo ay lumalaki, no? Ino-honor natin. Tapos pag malaki na tayo, naging adult na tayo, ignore na natin magulang natin. Hindi. Si Jesus talagang gusto pa rin niyang alagaan yung kanyang nanay. Kaya lang, malapit na siya mamatay, kaya inendorso niya sa kanyang napakalapit na disciple. Alam niya, aalagaan ang kanyang nanay. Amen po? So, dapat tayo rin, as Christians, mga kapatid, no? Igalang natin ang ating mga magulang. At lahat ay magsabi ng Amen. Palakpak sa ating Panginoon. Pang-apat, ito, Aramaik Sabi ganyan, ilay, lemang sabaktani. Sa English, no? Sa English, sabi ganyan, my God, why have you forsaken me? Okay? Tandaan po natin, si Jesus ay talagang nakapako sa cross. Tapos yung dugo niya, talagang, wow, umaagas.
yung dugo ni Jesus, no? Habang siya'y nakapako. Talaga yung dugo niya, lahat. At siya po ay nahihirapan ng huminga. And then, naramdaman niya, that time, for the first time in his life, na-feel ni Jesus, inabandonan siya ng Ama. Bakit siya inabandona? Bakit si Jesus ay talagang iniwan, ika nga, ng Diyos Ama? Kasi, tandaan po natin, lahat ng kaparasahan para sa ating lahat ay ipinataw kay Jesus. No? Imbis na tayo po lahat, dapat tayo yung nakapako eh. Dapat ako nakapako. Dapat ikaw ang nakapako sa krus. Dapat ikaw, Abal, ang nakapako sa krus. Jen, Wilmarie, dapat kayong tatlo nakapako sa krus. At lahat tayo dapat nakapako sa krus. Bakit? Kasi tayo nagkasala eh. Tama po. Tayo lahat ang nagkasala. Si Jesus, wala siyang kasalanan. Banal si Jesus. Wala po siyang any amount of sin in his life. Wala po. Napakalinis ni Jesus. Pero lahat ng kaparusahan natin ay ipinataw sa Kanya. Inako ni Jesus lahat ng kaparusahan. And that time, mga kapatid, nung nakapako siya, nasabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Kasi, Father in heaven cannot see, hindi niya makita. Kumbaga, hindi niya matiis tingnan ang kanyang anak na nagdurusa para sa ating lahat. Amen po. Kaya nga, mga kapatid, no? Tanong ko sa inyo, kayo ba minsan nararamdaman nyo, nag-iisa kayo? Minsan ba nararamdaman ninyo, nag-iisa kayo? Parang inabando na kayo, parang walang pumapansin sa inyo? Minsan ba nararamdaman nyo yan? No? Lalo na kung meron kang problema. Di ba sinasabi ng mga tao, kung ikaw ay merong pera, kung meron kang pera, wow, ang dami mong mga kaibigan talaga lumalapit sa'yo, di ba? Kasi mayaman ka, dami mong pera, tama? Pero pag maubos na yung pera mo, anong nangyayari? Yung mga tao, unti-unti, right? Lumalayo na sa'yo, lalo na po kung ikaw na ang may problema. No? Tapos lalapit ka, pwede ba akong mangutang sa'yo? Ha? Sino ka? Who you? Di ba? Hindi ka nakilala. Pero noon, nung sila ang merong talagang problema, lalapit sa'yo, tutulungan mo. Alam niyo po, bakit ang ating Panginoong Jesus ay naabandona para ang bawat isa sa atin ay hindi na po tayo maaabandona. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. So, ilan na yung pang-apat? Tama po. So, ngayon pang-5. Very short, no? Very short. Anong sabi ni Jesus? I thirst. I thirst. Imagine, nakapako siya doon. No? Anong oras kaya siya nagsimulang hagupitin? No? Anong oras kaya siya sinimulang talagang ipasan yung krus, tapos naglakad siya, ang layo na kanyang nilakad, tama? At mabigat yung krus na dala-dala niya eh. Kanina nga lang, yung naglalaro tayo eh, di ba? Habang naglalaro tayo, ang ikli lang nun, pero ako talaga nauhaw na ako eh. Bakit? Kasi ang init, tama? Ngayon, summer na, mainit, ang dali mong mauhaw. Eh, how much more si Jesus? No? Talagang, siguro simula umaga, hinagupit na siya, nilagyan siya ng koronang tinik, no? Talagang tumusok sa kanyang ulo, tapos dumudugo na yung ulo niya. No? Tapos sinuntok pa siya,
Dinuduroan pa siya. Lahat, no? Tapos, pinasan pa niya yung krus na napakabigat. Lakad siya. Minsan sa paglakad niya, nadadapa pa siya ganon. Tapos masusugatan yung kanyang tuhod. Ilang oras kaya ang kanyang paglalakad, pasan-pasan ang krus. Hanggang sa dumating doon po sa Golgotha, kung saan siya pinako, at nakapako siya sa tindi ng init ng araw. For you and for me. Amen? Sabi ni Jesus, I thirst. Yes, totoo. Literally, nauhaw si Jesus. Amen? Literally, talagang nauhaw siya. Pero, pwede rin po nating isipin yan, no? Pwede natin siyang interpret na spiritually, si Jesus, uhaw sa pag-ibig ng mga tao. Amen? Bakit po? Kasi that time, kakaunti lang mga taong naniniwala kay Jesus. Konti lang yung nagmamahal kay Jesus. So, para po sa akin, yung sinabi ni Jesus na, I thirst, totoo. No? Literally, nauuhaw siya. Physically, no? Also, spiritually, si Jesus po ay nauuhaw sa pag-ibig nating lahat. Amen? So I want to encourage everyone, mga kapatid, patuloy po nating mahalin si Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Okay? Paano natin mapapakita kay Jesus na talagang mahal natin siya? Paano mo mapapakita? No? Kasi andaling sabihin, oh Jesus, I love you, I love you. Andali tama. Pero paano mo mapapakita na totoong mahal mo si Jesus? How? Isa, of course, yung meron kang buhay na relasyon sa Panginoon. Amen? Of course, magbabasa ka ng Bible, magpe-pray ka, and isang mahalaga ay yung paglilingkod sa Kanya. Isa po yan na pagpapakita, patunay na talagang mahal natin ang ating Panginoong Jesus. Amen po. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, nakikita ko, mahal mo si Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, nakikita ko, mahal mo si Jesus. Amen? O tanongin mo katabi mo, mahal mo ba si Jesus? Okay? So yan po yung panlima. O malapit na tayo. Pang-anim, ano yung sinabi ni Jesus? O yan. It is finished. Sa Aramaic, alam niyo ang ibig sabihin niyan? Tetelestai. Okay? It is finished. Pa! Sa death. Sa mga death, pa! Ganyan. Pa! Ibig sabihin, tagumpay. No? Amen po? Ano yung natapos na? Sa tingin ninyo, ano yung natapos na? Ano yung ginawa ni Jesus na natapos na? Bakit niya nasabing, it is finished? His suffering? Yes. Physically, yes. Not only that, pero tapos na, ano? Ayan. Natapos na yung mission ng ating Panginoong Jesus. Ano ba yung mission ni Jesus? Ialay ang kanyang buhay para sa lahat. No?
to save us, to redeem all of us from our sins. Amen? Si Jesus ang nagbayad ng ating kasalanan. Tayo, kaya natin bayaran? Pagsama-samahin mo man lahat ng pera, lahat ng kayamanan dito sa mundo, pagsama-samahin mo yan lahat. Ibibigay mo sa Diyos para maligtas ka? Hindi. Hindi sapat yun. Amen? Ang tangi lang makakapagbayad ng ating kasalanan ay alin? Yung banal na dugo ni Jesus. Yun ang nakapagbayad ng ating kasalanan para sa Diyos Ama. Amen po. That's why nung sinabi ni Jesus, it is finished. Wala nang offering na dapat ibigay pa. Kasi noon sa Old Testament, ang kanila pong kultura, yung mga mga Israelites, pag nagkasala sila, no, magdadala sila ng mga hayop. Yung turtle doves, lamb, minsan baka, magdadala sila sa temple, tapos yun yung papatayin, and then i-offer sa Diyos. Okay? Para mapatawad yung kanilang kasalanan. Yearly po nilang ginagawa yan. No? Or anytime na meron po silang pagpupulong at may nagkasala, magdadala yan ng hayop para po i-alay sa Diyos para mapatawad yung kanilang kasalanan. Sa Old Testament yun. Okay po? Now, nung dumating po si Jesus dito sa lupa, no? Ang mission po niya ay talagang i-alay ang kanyang sarili. Yung kanyang dugo na banal, walang bahid ng kasalanan, yun po ang inalay niya, yun ang naging pambayad, kaya tayo pong lahat ay naligtas. Amen? Amen? Hallelujah! Purihin po natin ating Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, tapos na. Finished. Amen? Tapos na. Okay? And lastly, yung pinaka-7, last word of Jesus. Anong sabi ang ganyan? Father, into your hands, I commit my spirit. Okay? Ito po, yung malapit, yung talagang malapit na po siyang mamatay niyan, talagang huling hininga na niya. No? Siguro nakapako siya, Father, into your hands. Talagang, alam niyo, yung malalagutan na siya ng hininga, Father, hindi yan yung, Father, into your hands, I commit. Hindi po yun ganun. Natuloy-tuloy na, Father, into your hands, I commit my spirit. Pak! Hindi po. Yung pagkakasabi niya, yung talagang yung, halos malagutan na siya ng, Father, imagine niyo na lang po mga kapatid, yung suffering ni Jesus. Nung sinasabi niya to, hindi yan yung katulad ng pagkakabasa ko mabilis. Hindi po. Nung sinabi yan ni Jesus, yung mga salitang yan, sinasabi niya yan, na talagang naghihingalo po siya sa krus. Hindi tuloy-tuloy na, it is finished, tapos na, yay! Hindi po. I thirst, pengi tubig, hallelujah. Hindi po ganon. Hindi mabilis yung pagkakasabi ni Jesus. Every word na sinasabi niya talagang, talagang hirap na hirap yan. In between breath, mga kapatid. I thirst. Minsan kasi pagbabasahin lang natin yung mga salitang yan, parang, ganun ba yung mga sinabi ni Jesus? No, hindi ganun kabilis. Talagang, imagine mo andun ka sa cross. And last words, sinabi ni Jesus, Father,
into your hands. I commit my spirit. Boom. Imagine that. Imagine niyo na lang. Yung suffering, yung pain, feeling abandoned, feeling alone, pain all over his body, pain lahat, inside, pain in his heart, pain in his body, for you and for me. When Jesus said, Father, into your hands I commit my spirit. Ano pong ibig sabihin yan? Kahit one point in the life of Jesus, he felt abandoned by God. Pero patuloy pa rin po ang kanyang tiwala sa Diyos Ama. Amen? Amen? Patuloy po yung kanyang paglilingkod, yung kanyang pag-surrender ng sarili niyang kalooban sa kalooban ng Ama. Nagpasakop po si Jesus. Pagpapatunay po yan, pagpapakita yan, na talagang sumunod si Jesus sa kalooban ng Ama. Amen? Dapat tayo rin po mga kapatid, paano natin apply yan sa ating buhay? Huwag mo nang hintayin ikaw ay mahina, huwag mo nang hintayin na ikaw ay may sakit karamdaman, hindi ka na makagalaw, doon mo lang sasabihin, Lord, tulong, gusto ko maglingkod sa inyo. Too late. Amen? Kailan tayo dapat maglingkod? Habang malakas. Habang malusog. Amen? Habang kaya mo pa, maglingkod na tayo sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Anyway, bilang pagtatapos po mga kapatid, yan po ang 7 last words of Jesus. No? I hope lahat po tayo, pagbalik natin sa bahay mamaya, pagdating natin, in your own, no? Have a self-reflection. Saan ka na? Saan ka nakatayo with your relationship with God? Amen? Amen? So lahat pong yan ay talagang pinagtiisan ng ating Panginoong Jesus para sa iyo at sa akin. Bakit po? Kasi tayo pong lahat ay talagang mahal ng ating Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Diyos. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Did you learn something today? Meron po kayo natutunan? Okay. Pwede po ba yung mga hearing, pwede pong yumuko at pumikit? Yung mga kapatid po natin mga deaf, pwedeng manatili nakadilat para makita po nila aking senyas. Sige po. Bilang pagunita po natin ng ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, mga 2,000 taon na po ang nakakalipas. Si Jesus po ay inalay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Dahil sa ating mga kasalanan na tayo po ay hindi natin kayang bayaran. Hindi natin kayang iligtas sarili natin.
Kaya nga po ang ating Panginoong Hesus ay nagkatawang tao. Siya po ay Diyos at bumaba dito po sa lupa. Nagkatawang tao, pinanganak sa pamamagitan ni Maria, Virgin Mary. At siya po ay lumaki. At nung dumating po ang tamang oras, inalay po niya ang kanyang buhay para tayong lahat ay iligtas. Kaya nga, kung nandito ka ngayon at sinasabi mo, ikaw ay may kasalanan at gusto mong magbago at humingi ng kapatawaran, si Jesus po ay naghihintay lang para sa inyo, para sa ating lahat. Naghihintay lang si Jesus na tayo ay lumapit. At sabi niya, pangako niya, kung sino man ang lalapit sa Kanya at magtitiwala ay hindi mamamatay, subalit magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung nais mo yan, ng buhay na walang hanggan, buksan mo lang ang iyong puso at lumapit ka kay Jesus at humingi ng kapatawaran at tanggapin mo siya sa iyong buhay, sa iyong puso. Hayaan mo si Jesus pumasok sa iyong buhay. Buksan mo ang iyong puso at hayaan mo siyang pumasok. At simula ngayon, gawin mo siyang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Hayaan mo si Jesus umupo sa trono ng iyong puso. At hayaan mo siyang pangunahan ka araw-araw ng iyong buhay. Hanggang dumating ang panahon na tayo pong lahat ay babalik sa Ama. Kung nais mong tanggapin ngayon si Jesus, itaas mo lang ang iyong kanang kamay. Yan. Kung tinanggap mo na si Jesus noon, okay lang. Pero kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus noon, ngayon meron kang pagkakataong tanggapin si Jesus sa iyong puso. Yan. Salamat po sa mga kamay na yan. Salamat po sa mga kamay na yan. Pwede po ba yung mga nagtaas na kamay lumapit sa harap? Sige po, lapit lang po sa harap. Sige po, lapit lang. Gusto ko lang ko kayong pag-pray. Okay, sige po, dito. Meron pa doon. Hallelujah. Sige po, dito. Halira tayo. Yan. Harap kayo sa akin. Okay, dyan lang, dyan lang. Ayan. Si Kobe nagtaas eh. Kobe? Okay? Gusto niyo ba talagang tanggapin si Jesus? Okay. Ganito po, no? Agayahin niyo lang ako. Gayahin niyo ako sa pangungunahan ko kayo sa panalangin. Ang panalangin na ito ay yung pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Okay po? Na kung talagang seryoso kayo na magbago, pag pumasok si Jesus sa inyong puso, lilinisin niya kayo, patatawarin niya kayo, at babaguhin niya kayo. Amen? Amen? So lahat ng mga bagay na hindi maganda noon, kalimutan na natin, talikuran na natin lahat yun. Amen po? Kung killer ka dati, huwag ka nang papatay. Amen.
Kung dati kang durugista, tigilan mo na yan. Amen? So lahat ng mga kasalanan na alam mong mali, masama, talikuran na po natin. Amen po? Seryoso kayo? Kasi kung kayo po ay seryoso, nakatingin si Lord sa inyo, alam niya yan, at papasok siya sa inyong buhay. Amen? Sige, manalangin tayo. Sumunod lang kayo sa akin. Panginoong Jesus, salamat po sa araw na ito na pinagalaw niyo sa akin, na ngayon po ay natutunan ko at narinig ko lahat ng ginawa mo para sa akin. Inalay mo ang inyong buhay sa krus ng Kalbaryo. Binayaran mo ang aking kasalanan sa pamamagitan ng inyong banal na dugo. Kayo po ay namatay, inilibing, at ako'y naniniwala, pagsapit ng 3 araw, kayo po ay nabuhay na maguli. Kaya po ngayon, Panginoong Jesus, hinihiling ko, at ako po ay nagpapakumbaba, patawarin niyo po ako sa aking lahat ng pagkakasala. At simula po ngayon, aking binubuksan ang aking puso at inaanyayahan kang pumasok sa aking buhay. Simula po ngayon, kayo na ang aking Panginoon at tagapagligtas. At tulungan niyo po ako, gabayan niyo po ako araw-araw, na talikuran lahat ng kasalanan, lahat po ng mga kasamaan. Salamat po, Jesus. Ito po ay aking dalangin sa inyong makapangyarihang pangalan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. God bless you. Okay po. Sige po mga kapatid. Can we sing one more song? Crucified. Crucified, laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind
Hallelujah. Okay, tayo po lahat ay manalangin. Panginoong Jesus, marami pong salamat muli sa lahat ng inyong ginawa para po sa amin. Nung kayo po ay namatay, inalay po ninyo ang inyong buhay para po kami po ay maligtas for our salvation and our redemption. So Lord, bilang pagtanaw po, pagbalik tanaw at pag-reflect sa lahat po ng inyong tapos na gawa, lahat po ng aming narinig ngayong araw na ito, tulungan niyo po kami na ito po i-apply po namin sa aming buhay araw-araw. Help us, Lord God, to become more like you. Hallelujah. Salamat po, Lord, sa kalakasan, sa kalusugan, sa pagliligtas ninyo sa aming lahat. Tunay nga po, O Diyos, wala kang katulad. Wala pong papantay sa inyo, Lord God. Dahil kayo lamang ang natatangi, nag-iisang Diyos na makapangyarihan at kataas-taasan, Lord God, sa lahat ng inyong nilalang. Lord, pagpalain niyo po ang buong araw na ito at lahat po ng dumalo dito ngayon. Talangin ko po, Lord God, as we continue to reflect this Holy Week, ay maging manariwa po ito sa aming mga buhay. At tunay nga po, O Diyos, ang aming pananampalataya ay patuloy pong titibay at lalalim po para sa inyo. Thank you, Lord God. Bless each one today. Hallelujah. And we commit to you the rest of the day, lahat po ng programa na inihain po, Lord God. At mamaya, mga palaro, Lord God, ingatan niyo po ang bawat isa hanggang sa kami pong lahat ay magsiuwian. Thank you once again. This we pray in Jesus Christ's mighty name. Lahat ay magsabi na, Amen, Amen. Okay? Meron po tayong communion. Okay? So, pwede po makakaupo muna muli. Munti ko na makalimutan. Okay, ngayon po, please have a self-reflection. No? Self-reflection po tayo. At tingnan po natin ang ating puso kung meron tayong kailangang ihingi ng tawad sa Diyos. No? Tingnan po natin ang ating puso kung meron tayong nagawa na hindi maganda sa Panginoon. Ngayon po yung talagang opportunity na humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Amen? Bago po natin i-take yung ating pong communion. Okay? Sige po. Mag-self-reflect po muna tayo habang dinadala po dito yung communion. Hallelujah. Lord, salamat po muli sa inyong tapos na ginawa para po sa aming lahat. Ngayon po, Lord God, as a symbol of your finished work, bless these emblems right now. And as we partake of all this, ay manariwa muli lahat po ng inyong ginawa para po sa aming lahat. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Habang distribute po yung emblems, habang pinamimigay yung emblems po natin, kung sino po dito gusto magpa-water baptize, no? Pagkatapos po nito, pupunta tayo dun sa sa pool at magbabaptisin po tayo, okay? Mamaya po pagkatapos nito, explain ko pa anong ibig talaga sabihin ng water baptism at bakit ito mahalaga sa ating buhay. Okay?
Hindi po ito yung parang hazing na, okay po. Hindi po yun yung rejected and alone like a rose. Trampled on the ground. You took the fall. Thought of me above crucified, laid behind the stone. So lahat po meron na? Lahat po meron na? Meron pa Okay. Okay, tayo po tayong lahat. Okay. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 23 verse 11, chapter 11 verse 23. Okay? 23. Again, it says in 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Ang nagsasalita po dito ay si Paul. Okay, si Paul. Sabi po niya, "For I received from the Lord that which I also deliver unto you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it, and said, 'Take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me.'" Okay? Ito pong tinapay ay simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesus na talagang nabayubay sa krus ng Kalbaryo at tinanggap po niya lahat ng kaparusahan para po sa ating kasalanan, para po sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay at sugat, tayo pong lahat ay gumaling. Amen? Kaya sa pagkain po natin ito, atin pong sariwain ang lahat ng benepisyo ng tapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Manalangin po tayo. Taas natin ang tinapay. Lord Jesus, thank you again for your finished work. And now, as we eat this bread, bless it. At dalangin po namin, Panginoon, na manariwa sa aming mga puso lahat ng inyong tapos na gawa para po sa aming lahat. Maraming salamat po muli sa inyong pangalan. Ako ay aming samatalangin. Lahat magsabi ng Amen and Amen. Sabay-sabay po natin kainin. Verse 25, after the same manner, he also took the cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament. In my blood, do this as often as you drink it in remembrance of me." Ito pong saro ay simbolo ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Inalay po niya kanyang buhay para po tayong lahat ay iligtas at tayong lahat ay kanyang tubusin.
So ngayon po sa pag-inom po natin ito, ating sariwain muli ang lahat na tapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Amen po. Tayo po lahat ay manalangin. Lord Jesus, we thank you once again for your finished work. And now as we partake of this cup, of this juice, we remember, Lord God, your precious blood that was shed on the cross upang pagbayaran po lahat ng aming kasalanan at kami lahat ay magkaroon ng kapatawaran. Kaya nga po sa pag-inom po namin ito, Panginoon, bless it and we thank you once again. In your name we pray. Lahat magsabi ng Amen. Sabay-sabay po natin inumin. Hallelujah, hallelujah. Amen? God bless everyone. Palakpak sa ating Panginoon. Okay? So, bago po tayo pumunta doon, habang magaganda at gwapo pa lahat, mag-group picture muna tayo, ha? Okay? Thank you po, Team Bahay, for watching us. Hope next time makasama po kayo sa amin. Amen? God bless you all.